Kamakailan lamang trending nga sa social media at sa iba't ibang balita sa mundo ang nangyaring sunog sa isang bar sa Thailand. At ang nakakalungkot, 28 na mga katao ang hindi nakaligtas sa sunog at nasawi. Sa video nga iyan na kumalat online, animoy dragon na nagbubuga ng apoy ang nangyaring sunog, na naging mitsa nga ng isang trahedya sa Thailand na kumuha ng napakaraming buhay. Tinawag nga ang bar na death trap dahil sa nakakilabot na sinapit ng mga biktima na trap sa loob nito. Sa ating ang storya ngayon, pag-usapan natin ang nangyaring viral na sunog sa Thailand kung paano nga ang kasiyahan ay nauwi sa malagim na katapusan. Isa-isahin natin kung bakit nga ba umabot sa halos 30 ang nasawi. Lalo na at pinaniniwalaang nakasara ang mga fire exit ng nasabing bar. Ang Rong Beer na Lat Prao ay isang restaurant, beer hall at live music venue na nagbukasan taong 2023. Ang establishment nga na ito ay nasa Tatukuk District sa Bangkok. Ang gusali ay may dalawang main entrance at dalawang pintuan para sa fire exit. Makikita nga sa mga video na ang bar ay napakalawak. Bukod sa mga nakakalasing na inumin, nag-aalok din ang bar ng mga pagkain. Lagi ding may banda o singer na tumutugtog sa bar upang alawin ang kanilang mga customer. Sa mga video nga online, tila dinadagsa nga ng mga parokyano ang bar dahil madalas itong puno. Pero kung magbabasa ka sa Google review tungkol sa bar na ito, may mga bababasa ka na nagbibigay ng 1-star rating at sinasabing hindi na nila gusto pang bumalik sa nasabing bar. Ngunit ang isa sa mga kapansin-pansin na review ay ang sinabi ng isang customer ng nakaraang taon. Ayon sa comment, isa lamang daw ang pasukan at labasan sa nasabing bar. At kung may mangyari man sa loob ng bar, nakakatakot ang kalalabasan nito. Sumagot naman ng owner ng bar at sinabing may 4 na entry at exit point ang bar kaya wala daw dapat ipag-alala ang kanilang mga customer. Ngunit nito lamang July 12 ng gabi, ang nakakilabot nga na kinakatakutang pwedeng mangyaring trahedya sa bar na sinasabi nga ng dating customer ay nangyari. July 12 araw ng linggo, puno nga ang Rong Beer na Lat Prao dahil marami ang nagkakasiyahang customer sa loob ng bar. Nagtatanghal sa stage ang 11-piece Thai indie cover band na Tosakan. At bandang 11:15 ng gabi nang napansin ng mga customer na kumukurap ang ilan sa mga ilaw ng bar. Maya-maya pa lumabas na ang usok at mga spark mula sa circuit breaker at air conditioning unit na lapit sa mga entablado. At makalipas ang 7 minuto nawala na ng kuryente ang bar at nagkaroon ng malaking pagsabog na pinagmulan na ng sunog. Agad na kumapit ang apoy sa highly flammable soundproof foam na nasa kisame. At nagdulot nga ng matinding panik sa mga customer ang nangyari kaya agad silang tumakbo palabas ng nasabing bar. Sa viral video nga, isang dambuhalang tila dila ng apoy o jet fire ang sumiklab mula sa entrance ng bar hanggang sa kalsada. Agad namang natanggap ng mga bumbero ang alerto tungkol sa nagaganap na sunog sa bar at mabilis nga silang rumesponde ng hating gabi. Pagkaraan nga ng higit 30 minutes na pagbobomba ng tubig sa nag-aapoy na bar, luyan ang nakontrol at naapula ng mga bumbero ang malalaking apoy sa bar. Bandang 12:45 ng madaling araw nang sinimulan nga ng mga rescue team ang search and rescue sa mga naging biktima ng sunog. Pumasok nga ang mga rescue team gamit ang kanilang flashlight sa napakadilim na bar. Dito na nga tumambad sa kanila ang malagim na eksena kung saan natagpuan ang ilan sa mga nasawi na nasa loob ng banyo na walang bintana kahit isa. Lunos-lunos nga ang dinatnaan ng mga pulis sa banyo dahil patong-patong ang mga labi ng biktima. Samantala, isa-isang nilabas naman ng rescue team ang mga labi ng customer na hindi pinalad na makatakas mula sa sunog at tila nga sila ay hile-hilera sa labas ng bar. Sa kasalukuyan, umabot na nga sa 32 na mga katao ang kabuang bilang ng mga nasawi dahil sa sunog. 27 sa mga ito ay opisyal na ang kinilala ng kanilang pamilya sa tulungan ng DNA testing habang 3 iba pa ang sumasailalim sa forensic identification. Sa mga paunang ulat, 19 ang mga babaeng biktima at 10 naman ang lalaking pumanaw. Halos lahat nga ng biktima ay mga Thai national
na nag-enjoy lamang noon sa kanilang weekend. Kalaunan isang Laotian national nga ang nakumpirmang nasawi dahil sa sunog. Umabot naman sa 70 na individual ang naospital habang 24 naman ay nasa critical ng kondisyon. Isa nga sa mga nasa intensive care unit ay ang mismong may-ari ng bar na nasunugan din ng isa pang bar ng taong 2019. Samantala, 2 miyembro naman ng bandang Tosakan ang kabilang sa mga nasawi. Ang mga biktima nga ay sina Kwang, ang keyboardist ng banda, at bokalista ng banda na si Breeze. Agad nga na nag-viral ang kahindik-hindik na trahedya na nangyari sa buong Thailand at sa ibang bansa. Nag-trending naman ang video ng malakas na fire plume na lumabas nga mula sa bar. Nakunan din ng video ang mga coaster na tumatakbo para sa kanilang buhay habang nag-aapoy ang kanilang mga damit. Nagtulungan naman ang mga customer ng bar na apulahin ang mga individual na may apoy sa kanilang damit upang hindi nga lumala ang tinamo nilang pinsala. Sa kuha naman ng isang CCTV, makikita nga na nagpanik ang mga customer habang tumatakbo palayo sa sunog upang iligtas ang kanilang buhay. At makalipas nga ang ilang oras, bumisita sa bar ang Prime Minister ng Thailand na si Anutin Charnabakal upang personal na bumisita sa nangyaring trahedya. Ang mismong Prime Minister naman ang nagkumpirma na walang malinaw na karatula kung nasaan ang fire exit at nakadouble lock pa ang mga fire exit. Sinabi nga ng isa sa mga kasama noon ng Prime Minister na natatakot umano ang may-ari ng bar na takasan sila ng kanilang mga parokyano na hindi magbayad ang ilan sa kanila kaya naman kinandado ang ilan sa mga fire exit. Ayon sa mga nakaligtas, una nilang nakita ang sunog mula sa electrical room ng gusali. Pagkatapos ay bigla na lamang daw nawala ng kuryente at nakarinig sila ng malakas na pagsabog. May isa naman na nagsabi na mabilis nga na napuno ng usok ang buong bar matapos ang nangyaring pagsabog. Tingin niya sa stage nagsimula ang sunog kaya nagtakbuhan sa likurang bahagi ng club ang mga tao kung nasan ang banyo. Dahil nga madilim na ng mga oras na iyon, hindi na nakita pa ng ilan kung nasaan ang fire exit. Bukod doon, punong-puno na din ng usok ang buong bar. Iginit ka ng mga nakaligtas na nahirapan silang makalabas dahil tila walang daan palabas ng bar. Sobrang kapal na din daw ng usok kaya marami sa mga nakaligtas ay nahilo na at halos nawalan na ng malay dahil sa nalanghap nilang napakabaho at napakatapang na amoy sunog. May mga nagsabi ding witness na wala silang narinig na fire alarm o anumang anunsyo mula sa bar na nag-uutos sa kanilang lumikas na dahil nga may sunog nang nangyayari. Sinabi naman ng isang regular customer ng bar na dahil sa bilis nga ng pagkalat ng apoy at usok, nang makalabas siya ay hindi niya nagawang balikan o tulungan ang kanyang 3 mga kaibigan na naiwan sa loob. Ay naman sa babaeng si Usa, 5 silang magkakaibigan na nagpunta sa nasabing bar. 2 sa kanyang mga kaibigan ay binawian ng buhay habang 2 kasama si Usa ay nakaligtas. Kwento nga ni Usa, lumabas sila saglit sa bar dahil sila ay maninigarilyo ng kanyang kaibigan. Ngunit paglingon niya umano sa bar may usok na ito at sumunod ang malakas na pagsabog. Napakabilis daw ng mga pangyayari at biglang ang bilis ng pagkalat ng apoy. Sinubukan daw ni Usa na maghanap ng pintuan para pumasok at sinubukang iligtas ang kanyang mga kaibigan, ngunit siya ay bigo. Pagkatapos ay kumuha nga si Usa ng upuan na ginamit niya upang basagin ang isa sa mga bintana para makapasok sa bar. Sinubukan din niyang tumulong sa mga rescuers na hanapin ang kanyang kaibigan pero tulad ng una, hindi niya nahanap ang kanyang kaibigan. Wala na daw noon nagawa si Usa kundi maupo sa gilid ng kalsada upang maghintay ng update. Kwento din niya, nakita niya kung paano tinakloban ng puting tela ng mga rescuers ang kanyang kaibigan matapos itong i-revive. Pero sa huli nga, siya ay nasawi. Sinabi pa ni Usa na wala daw madaanan palabas ang mga biktima. Maswerte na nga lamang umanong sila ay nasa labas nang nangyari ang insidente. Yun daw ang unang mga nakaligtas ay nasa bandang labas na ng bar habang sila na nasa loob ay hindi alam kung saan magpupunta sapagkat hindi nila alam kung nasaan ang fire exit. Nagpaunlak naman ng interview ang tendera ng candy na si Patama na nandindi ng gabi ng sunog. Inamin niya na naglagay nga siya ng mesa ng candy sa pintuan ng fire exit ng bar. Pero iginit niya na ang mesa ay madali namang mausog at hindi ito
naaharangan ang daanan ng mga tao o ang fire exit. Sinabi din ng tindera na nakalak nga ang pinto ng fire exit pero sira ang lock kaya maliit lamang ang bolt na ginamit para isara ito. Git pa ng ginang, nabubuksan naman daw ang pinto. Sa katunayan nang narinig niya ang sigaw ng mga tao na may sunog, nagawa niyang buksan ang pinto matapos tanggalin ang bolt at doon na siya nakisabay lumabas kasama ang ilang customer. Ayon kay Patama, hindi niya alam na ang pintong iyon ay isang emergency exit. Ayon sa pahayag ng leader ng bada na Tosaka na si Ice, punong-puno siya ng pagsisisi dahil inakala niyang simpleng glitch lamang sa kuryente ang usok kaya hindi niya agad binalaan ang mga tao na lumikas. Sinabi pa ng lalaki na napakiramdam niya ang bagal ng reaksyon o reflexes niya ng mga oras na iyon. Dapat daw ay sumigaw na siya agad sa mga tao ng sunog para agad silang nakalikas. Doble dagot nga ang nararamdaman ni Ice dahil ang nasawing singer na si Bliss ay kanyang kasintahan. Ikinuwento nga ni Ice na napakadilim at napakagulo na sa loob ng bar dahil nag-uuna na ang mga tao para makalabas. Sinabi nga niyang gumapaw nga raw siya patungo sa exit habang hinahanap at kinakapa ang pintuan sa gitna ng makapal na usok. Kwento pa nga ni Ice, napakasakit para sa kanyang masaksihan na inilabas na ang labi ng walang buhay niyang kasintahan at nakita niya din na inilabas ang labi ng kanyang kaibigan na pareho ngang nasunog dahil sa apoy. Sinabi nga ni Ice na kahit ilang araw na ang lumipas, hindi pa rin nabubura sa kanyang isipan ang malagim na eksenang kanyang nasaksihan. Isa nga sa mga nakaligtas sa banda ay ang bass player na si Thor. Sinabi nga ni Thor na nung una niyang naamoy ang sunog habang sila ay nagpe-perform, hindi siya agad kinabahan dahil inakala niya nag-overheat lamang ang mga electric equipment o kaya naman ay bahagi ito ng stage smoke o fog machine. Na-realize lamang niya na may hindi na tama ng pagbago ang amoy ng usok at naging parang chemical odor na ito. At pagkalipas nga ng 10 segundo, nakita na niyang may mga spark at makapal na usok na lumalabas sa kisame. Matapos iyon, hinugot nga ni Thor ang jack cable ng kanyang bass guitar, sinabit sa kanyang balikat at mabilis na tumakbo palabas. Bago tumakbo ay nagawa pa daw niyang sabihan at sigawan ang kanilang gitarista sa kanyang tabi na tumakbo. Nagtamo nga si Thor ng mga minor burns o bahagyang paso sa kanyang katawan, ngunit mabilis siyang nakalabas ng gusali. Pag-amin nga ni Thor na trauma siya sa nangyari at labis siyang nalungkot sa pagkamatay ng kanyang mga kabandang si Kwang at Peace. Sa kabila nga ng galit ng publiko dahil sa nangyaring sunog sa bar, ipinagtanggol ni Thor ang may-ari ng bar. Sinabi niya na nakita mismo ng kanyang dalawang mata na pumasok at tumulong ang may-ari ng bar upang palabasin ang mga customer. Kaya malubhari itong sugatan at kasalukuyang ngang nasa ICU. Isang concerned citizen naman ang agad na nagbigay ng pagkain sa mga biktima ng sunog matapos silang makalabas at makaligtas sa trahedya. Ayon sa ginang na nagmamay-ari ng salad shop, hindi kalayuan sa bar, naisipan niyang ipamigay na lamang ang natirang pagkain mula sa kanyang shop sa mga biktima, para naman kahit papano ay makatulong siya sa traumang sinapit ng mga ito. Pero ang tanong nga ng karamihan, bakit nga ba ang daming namatay sa sunog ng iisang bar? Ayon sa mga bumbero, may 2 fire exit ang bar ngunit nahaharangan ito ng mga beer crates at mga lamesa. Batay nga sa inisyal na investigasyon, posibleng nagsimula ang sunog dahil sa electrical short circuit ng air conditioning unit na nasa kisame ng club, habang ang sunog o apoy naman ay nagmula sa stage. Sinabi nga ng mga otoridad na ang napakabilis na pagkalat ng apoy ay dahil nga highly combustible acoustic foam, soundproofing foam at mga plastic nga na dekorasyon ng halaman sa kisame. Nang natunaw nga ang mga materyales na ito, naglabas ito ng makapal at nakakalasong gas tulad ng carbon monoxide at hydrogen cyanide. Ito marahil ang dahilan kung bakit karamihan nga sa sananghi ng pagkamatay ng mga nasawi ay suffocation at smoke inhalation at hindi dahil sa sunog. Sa madaling salita, nalason sila sa mga chemical na nasunog sa loob ng bar. At ang viral video nga na tila dumidilang apoy ay ayon sa mga bumbero, ay tinatawag na flashover. Ayon sa kanila dahil selyado at kulob ang sementadong gusali, naipon ang init at usok sa itaas ng bar. Nang naubos na ang oxygen sa loob,
nagkaroon ng flashover. Ito ay isang sitwasyon kung saan sabay-sabay na nag-apoy ang lahat ng bagay sa silid. Ito nga ang dahilan kung bakit biglang tila nagkaroon ng pagbuga ng dabuhalang apoy palabas ng bar. Napag-alaman din na hinarangan at nakakandado ang dalawang fire exit gamit nga ang mga kahon ng beer, estante at locker ng mga empleyado. Kaya walang nadaanan ang mga ibang customer palabas. Imbis na fire exit sign ang nakasulat sa pinto, ay do not open, only for staff and officials. Ayon sa mga balita, hindi obligadong gumamit ng fire retardant materials o materyales na hindi madaling magliyab ang bar dahil opisyal itong nakarehistro bilang restaurant na may live music sa halip na entertainment venue. Dahil dito, nagawa nilang iwasan ang mas mahigpit na inspeksyon at sprinkler system requirements na ipinapatupad sa mga light club at disco. Ayon sa isang news channel, nang napansin ng mga tao na nasa stage o nasa unahang parte na ng bar nagsimula ang sunog, ang unang instinct ng mga biktima ay tumakbo sa likod ng bar kung nasan ang banyo kung saan sinubukan nilang magtago. Pero napag-alaman nga na ang mga banyo ay walang bintana kaya walang nilabasan ang usok mula sa sunog. Ito nga ang naging dahilan kaya na-suffocate ang ilan sa mga biktima. Hindi inakala ng mga nasawi na dead end pala ang pintuan nila na tinatahak at ito nga ang dahilan kung bakit tinawag na death trap ang bar matapos ang madugong trahedya. Base sa ekspertong sumuri ng gusali, nang maputol ang kuryente, walang gumaganing emergency lights o backup power ang bar. Dahil dito tuloy ang nagdilim ang loob ng bar habang nagbubuga ng makapal na usok. At dahil sa mga nakaharang na istante, ang daanan patungo sa ligtas na lugar ay naging napakasikip. Ayon sa National Police Chief ng Thailand, isang tao lamang ang kasya o pwedeng dumaan sa mga natitirang espasyo ng exit. Kaya tuluyang nagkagulo ang mga tao sa loob habang sinusubukang iligtas ang kanilang mga buhay. Napag-alaman naman na ang gusali kung nasa ng bar ay 50 years old na pala. At dahil sa kalumaan nito, ang mga dekuryenteng kable sa loob ng kisame ay marupok na din. Hindi na din ito angkop para sa matataas na boltahe ng mga kagamitang tulad ng mga amplifier at stage lights na ginamit ng banda ng gabi ng sunog. Isang pahayag naman ang binigay ng presidente ng Engineering Association ng Thailand na si Dr. Amor. Binigyan din niya na napakaraming entertainment venue sa Thailand ang illegal na nagpapatakbo sa ilalim ng maling kategory o lisensya katulad na lamang ng wrong beer na Lat Prao. Ipiniliwanag niya na kapag ang isang lugar ay rehistradong restaurant lamang, hindi sila obligado sa ilalim ng batas na maglagay ng mga safety features tulad ng automatic sprinkler system. Dahil dito, kapag ang mga lugar na ito ay ginawang tila concert hall o light club na dinadagsangan ng napakaraming tao, otomatiko silang nagiging isang mapanganib na death trap kapag nagkaroon ng sunog. Nanawagan nga siya sa gobyerno ng lungsod na magkaroon ng agaran at tapat na pag-audit sa lahat ng katulad ng mga establishment upang matiyak ang mga ito ay ligtas at may sapat na fire installation at hindi gumagamit ng mga madaling masunog na materyales lalo na sa kisame. Sa mga sumunod na araw, dinagsangan ng mga kamag-anak ng mga nasawi at nagtungo sila sa Police General Hospital upang magbigay ng kanilang DNA sample na siyang gagamitin upang itugma sa mga hindi pa nakikilalang labi. Ang nanay naman na si Jansuda ang nagsusumamo sa kung sino man nga ang makakita sa kanyang anak sa mga ospital. Ito ay ipagbigay alam sa kanya. Ayon sa ginang, nag-isa lamang ang kanyang anak at umaasa siyang makikita pa niya ito ng buhay dahil may 2 ospital pa siyang kailangang puntahan para i-check ang kanyang anak. At kung wala nga sa mga ospital ang kanyang anak, babalik umano siya sa mga pulis upang magbigay ng kanyang DNA dahil may mga hindi pa na-identify na labi. Ayon naman sa lalaking si Kewidon, ang tanging hangad niya ay mauwi na kaagad ang labi ng kanyang kapatid sa kanilang mga magulang. Kwento nga ng lalaki, hinihintay silang makauwi ng kanyang magulang kahit pa siya na lamang ang mayayakap na mga ito. Isang nakaligtas naman ang nagpakita ng larawan ng kanyang mga kaibigang nasawi. Ayon sa babae, pinipilit niya ang rescue officer na i-CPR ang kanyang kaibigan baka dahil ay may posible pang mailigtas ito.
Ngunit tumigil na daw ang rescue officer at inilagay na lamang ang labi ng kanyang kaibigan sa mga hilera ng mga biktimang binawian ng buhay. Halo-halo naman ang reaksyon ng mga tao sa Thailand hinggil sa nangyaring trahedya. Sila ay nagdadalamhati, nakakaramdam nga ng matinding galit at matinding pagkadismaya sa kanilang gobyerno. Marami nga ang nakaramdam ng deja vu dahil paulit-ulit na lamang ang ganitong trahedya sa kanilang bansa. Git nila hindi daw natututo ang mga otoridad mula sa mga nakaraang trahedya na Santika Club Fire noong taong 2009 at Mountain Beefy Fire noong taong 2020. At bago nga ang trahedyang ito, isang linggo rin ang nakakaraan may isang club na nasunog at nasawi ang isang individual. Kung sana ay pinag-aralan umano ang nangyaring mga trahedya, hindi na sana mauulit pa ang mga ganitong insidente. At pare-pareho nga ang naging dahilan ng tatlong mga sunog, nakakandadong fire exit at madaling masunog na soundproofing foam. Sa kasalukuyan, wala pang formal na kasong kriminal na naisampa sa korte laban sa mismong may-ari o pamunuan ng bar, ngunit opisyal na silang nasa ilalim ng investigasyon para sa mga kasong gross negligence. Sila ay posibleng kasuhan ng reckless imprudence, gross negligence resulting in death and injuries dahil sa pagkakandado nila na mga fire exit kahit na posibleng may mangyaring trahedya. Maaari din silang sampahan ng kasong illegal building modification and operation sapagkat mali at hindi tama ang kanilang kinuhang lisensya para sa pagpapatakbo ng kanilang bar. Dahil imbis na nightclub ang lisensya na kanilang kinuha ay restaurant lamang na may live music. Ay naman sa abogado ng bar, nangako sila na makikipagtulungan sila sa investigasyon at nangako magbabayad ng kaukulang danyo sa lahat ng pamilya ng mga nasawi at sugatan. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone.